Ayan guys. Alam niyo ba guys, yung kwento ko sa inyo, yung nets namin, nets kasi ginagamit dito, or easily ginagamit dito sa pag sumasakay ka ng MRT, bus, depende yun kung yung nets ay may load. Ako kasi ang kinuha namin ay yung good for 5 years na niluludan. Pakita ko sa inyo. Ay, saka ko na lang pala pakita sa other vlog ko kasi nasa wallet ko, ang hirap tanggalin. So yun guys, yung laman ng nets hindi ko pa naubos kasi nagpa-load pa ako kahapon. Bale 21 yung laman ng nets ko, yung ticket para na ginagamit para sa sa MRT, bus, tapos sa bus tour, yung ginagamit sa mga bus, itatap up mo lang siya. Tapos ngayon, yung balance pa ng ng MRT ay ng nets 21 pa. So ang ginawa ko, instead na bumili ako ng pagkain, ibili ko siya sa labas ng airport ng pagkain. Pwede naman pala siya dito sa loob gamitin. Kasi tinanong ko yung guard sa immigration, bago pumasok ng immigration, tinanong ko yung guard kung pwede bang gamitin yung dito sa Changi Airport, dito sa loob ng yung boarding pass, yung magbo-boarding ka na, matagal pa yung matagal pa yung flight namin. So ang ginawa ko, hindi ko binili ng pagkain yung ko doon sa labas, yung laman ng nets, kasi kailangan ko na yun ubusin kasi wala naman na akong pagagastusan doon, although 5 years naman yung tagal nun. So ayun, ginawa ko, since pwede naman yung nets dito for payment sa mga food or binili ko siya ng tumbler. Tapos bali ang worth $31 yung tumbler. So pinatop up ko na lang yun, 21 doon, 21 pa kasi ang laman ng ng nets. Tapos yung sa kasamahan ko 10, so 10.90, so may 31, pwede i-combine. So nabili ko sa Coffee Bean yung tumbler, ang ganda. So ayun, kwento ko lang, the best talaga dito sa Changi Airport, dito sa Singapore. Yun nga lang, ang ginawa namin sa unang araw hanggang sa huling araw namin dito sa airport is puro lakad kasi nga di namin DIY kasi, do it yourself. Yung wala kaming tour guide, ganun, tanong-tanong lang saan dito, tapos basa-basa lang ng mga mga tawag dyan, yung gaya niya, yung mga signboard, basa-basa lang ng mga signboard, yung mga nakasulat kung saan patungo, mga araw. Ayun. Naantok na ako. Tapos madaming charging point dito, kaya dito. Ayan Tapos doon, madami ka ditong mauupuan. Tapos dun sa pinakita ko sa inyo sa lounge area, bawal nga lang doon magdadaldal kasi nga may mga pasahirong may mga sasakay or may mga passenger na natutulog. Meron kasi doon panghigaan talaga.
Yung parang nagpapamassage. Yun. So, ayun guys. Ang dami ko ng video dito. Changi Airport. Tapos, ang ano pa, approachable yung ano, dito, approachable yung mga ano, sample, ganyan. Diba, magtatanong ka sa, ano, sa staff dito. Halimbawa, magtatanong ka sa staff dito. Hindi ikaw yung, ano, magtatanong sa kanila. Hindi ikaw yung lalapit na, ano, hindi na. Ikaw talaga yung lalapitan nila. Ikaw talaga yung lalapitan nila. Para tanungin kung anong kailangan mo. Yun. Tapos, nung pagpasok ko sa immigration, dito kasi ang immigration dito is itatap mo lang yung ano mo, yung passport, i-scan mo, then titingin ka dun sa meron akong blinag dito guys na ano nung pagpasok pa lang namin dito, tapos sinaway ako ng guard kasi bawal yun ngayon, pero nabidyohan ko yun kung paano gawin. Ano, pagpasok mo dito sa Changi Airport, i-scan mo lang yung passport mo, tapos yung boarding pass mo, tapos ayun na, tapos ano, i-scan yung papadaan sa scanner yung mga hand carry luggage mo, or mga ano, personal mong bag, idadaan yun, tapos hubarin mo yung jacket mo. Pero dito hindi na hinuhubad yung sapatos. Sa Philippines kasi pag nag-i-scan, huhubarin pa yung sapatos. Dito hindi. Tapos kung in-scan na yung mga gamit ko, pagdaan ko dun sa scanner, tumunog yung ano, scanner. So, ibig sabihin may na-detect sa akin. Tapos, kinapaan ako ng guardia na babae dito. Wala naman, ano, ang tumunog kasi sa akin guys, ang tumunog sa akin, ano, yung belt ko. Yung belt ko ang tumunog sa akin. So, ayun. Kwentong Changi Airport to guys. Thank you so much for watching. Naantok na ako. Wala. Gusto ko pa sana edit ng vlog. Thank you so much guys for watching. Bye.